Gabi po ang, balita ko nga ay, may mga, umiiling-iling at nagsasabi na, "Uy, para para naman kaming pinasubo dito ng mga congressman." Tanungin nga natin si Senador Bato de la Rosa. Tama ba ang rinig ko, Senator Bato, na kagabi parang ang usapan niyo doon sa 'di ba nasa lounge kayo? Yes, yes, yes. Ah, kasam Ted, kasama ba kayo dun sa lounge ng mga senador at sinasabi na para bang pinasubo kayo ng mga congressman dito sa biglaan na kaninyo na articles of impeachment po na kagabi po ay officially received by the Senate? parang gano'n nga ang lumalabas din, no? Ah, Pinasa kagad sa amin na kung kailan tayo mag-start ng break. So, yun. Kumbaga, kung natakil yung kahapon sa plenaryo, well, obligado kaming ituloy-tuloy yung impeachment trial. Pero mabuti na lang, hindi natakil kahapon. So, it will take some time kung itatakilan na pagbalik na namin after elections. Kasi unfair naman talaga sa mga senador yan. Magka-campaign period na. Pag-start ng campaign period, sila mga congressman, libre sila mga kampanya doon sa kanilang sa kanilang area. Kami ngayon, buong Pilipinas yung kampanyahan namin pero hindi kami makapangampanya dahil mag-sit down as a senator judge sa impeachment court. So, mabuti na lang, hindi natakil sa plenaryo kahapon para saka na namin problemahin yan pagbalik after elections. Pero Senator Bato, nag-caucus ba kayo? Kasi nung tinanggap ito bago mag-alas 6 ng gabi, inihatid mismo ni Sec. Jen Velasco, ang balita namin na, di ba kasi nga, nung alam na, natanggap niyo na officially, nandoon kay SP Escudero, nasabihin, we acknowledge receipt, no? Para po on record na po sa plenary ninyo. Pero mukhang hindi nga yung ginawa. Nag-caucus ba kayo sa desisyon na iyon ni Ginoong Escudero? Hindi naman, no? Hindi kami nag-caucus, kundi yung habang nag-snack lang, usap-usapan lang ng mga possible scenarios. Mm-mm. Kanya-kanyang idea, pinapalabas. Din, yun nga, kahit na na-receive doon sa opisina ni SP, but then, hindi pa man ibinaba doon sa plenaryo. So anong pag-usapan namin sa plenaryo kung hindi naiwaba sa plenaryo? So wala, hanggang nag-suspend until June 2 of this year, ang aming session. So hindi natakil talaga. Dahil hindi pa man binaba doon sa plenaryo na-receive. Yes, actually na-receive doon sa opisina ni SP. So hindi pa binaba doon sa plenaryo. So wala kami natakil hanggang nag-suspend. Opo. Sige po. So, pero among you senators, nagkakaisa naman kayo, at least the majority, na talakayin ito after the election at sa inyo pong resumption of session, last remaining session days on June 2. Ganun talaga, Ted. Dahil obligado kami na itakil yan. Once transmitted yan sa amin, talagang itatakil naman yan pag-usapan namin yan. Yeah. Pagbalik. Opo. And Senator, among you, ilan bang kailangan ho? Basically, not to convict, mas marami yun eh. To acquit, ilan boto ang kailangan nyo? Is it 8 or 9? We need only 8. Kasi sitting senators ngayon ay 23 lang, di ba, Ted? 23. So, 23 minus 8. So, 15. 15. So, kung mayroong 8 na magbubuto ng acquittal, 23 ang kailangan, 20, hindi na sila makakuha ng 24 for conviction. Opo. Sige, so ngayon pa lang po kayo to be honest and frank about this, talagang meron na kaagad na 8 senators dito na hindi boboto to convict the Vice President. Ngayon pa lang po, sa usapin lang po, wala pang issues practically. Tingin po ninyo. Well, to be frank about it, Ted, mahirap. Although meron akong personal opinion ko lang kung sino-sino ang pwede, sino-sino ang for, sino-sino ang against. May idea lang ako, personally ko lang yan, kasi lang in the course of the trial, once
magkakaroon na ng full-blown trial yung impeachment court ay hindi natin alam kung magbabago yung stand o mababago yung kanyang tingin sa sitwasyon. So mahirap pong pangunahan sila dahil ako personally po hindi ko pwede i-share sa iyo. May idea lang ako pero as I've said, ako mismo inaamin ko na in fairness sa institution ng Senado, no, we have to remain apolitical, we have to maintain our political neutrality kasi we will be sitting as an impeachment court, o as senator judges sa impeachment court. So kahit nakilala niyo ko kung sino ako, ano ako, at ano ang posible kong hantungan na decision, ay ako rin as a being professional, sabihin ko talaga na saka na pag magkaroon trial, marinig natin lahat. Okay. Sige po. So Senator Bato, sa pangyayari pong ito, sa pangyayaring ito na kagabi, kahapon na ano ang bagahe nito sa inyo ngayon? Meron ba sa inyong kaisipan o po sa inyong relasyon sa pamilyang Duterte? Paano po? Wala. Aminin natin that's like a sort of the Damocles hanging above our heads, no? Kasi alam mo naman talagang hindi makapag-relax until everything's over. So lalo ngayon nakabindin pa. So meron pa rin agam-agam. Tao lang tayo na may agam-agam rin. Opo. O sige po, so palagay ko baka kayo'y abala na ho kayo ngayon, naka-break na ho kayo. At kamusta po? Nasa kayo ngayon? Nangangampanya? Wala din. Nandito lang ako sa bahay. Hindi pa ako mag-start ng kampanya dahil sa 11 pa. February 11 pa yung starting period. Yung official start. Okay. Pero hindi naman bawal mag-ikot. Bisita-bisita lang. Hindi kampanya, bisita-bisita lang. Hindi naman bawal mag-ikot. Wala namang bawal mag-ikot. Pwede nga mag-billboard mag-ikot pa kaya, di ba? Tama ka. Basta, sige, sabihin niyo po sa kanila, basta itaga mo sa bato. Ano pong tataga sa bato? Itaga niyo sa bato. Tagot ko kayo, itaga niyo sa bato. Whatever happens, Ted. Andito lang ako. Sige. Hindi matitinag. Opo. Sige po. Sige, Ted. Thank you. Salamat po at Godspeed. Thank you. Si Senador Bato de la Rosa.